Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong ginawang pag-bira nitong si ka-business dito sa literal na tinitingalang dating basketball player at artista na walang iba nga po kundi itong si Raul Luna Dilo. Sino ba naman sa atin ang hindi nakakakilala dito kay Raul Dilo, na kadalasan ay napapanood natin na gumaganap bilang isang kapre sa mga sikat na Filipino horror movie. At hindi lang po sa horror movie lumabas itong si Raul Dilo, dahil nakikita o napapanood din natin ito sa ilang mga teleserye at comedy na kadalasan ay pinapalabas nga po dito sa dalawang malalaking network ng television dito sa ating bansa. At nitong nakaraan nga lang po ay napanood din po natin ito sa Batang Quiapo. At bukod dyan mga ka-business, mga kapapi, ay nilaman din ito si Raul Dilo ng iba't ibang vlog na mga kasama nating vlogger, mapa Facebook man at mapa YouTube. At ito nga po napag-usapan nito si Raul Dilo dahil doon sa kalagayan niya ngayon na ang usap-usapan niya ay naghihirap na itong si Raul Dilo. At may mga ilang pa nga tayong nakitang vlog na itong si Raul Dilo ay nagtitinda na lang ng longganisa. Maging doon sa kanyang Facebook page ay may mga post siya na siya nga po ay nagtitinda ng smoke garlic longganisa. At noong nakaraan din lang mga ka-business, mga papi, bago ito natin nakita sa Batang Quiapo, ay nanawagan ito kay Coco Martin na yun nga mapasama doon sa proyekto ng Batang Quiapo. At di naman po nagtagal ay nakarating kay Coco Martin o kay Idol Coco Martin ang kanyang panawagan na yon at kinuha nga po siya sa Batang Quiapo. Pero katulad nga na sabi nito si Raul Dilo na yung pagganap naman niya sa mga ganitong teleserye ay extra lang, ay ilang araw lang yung nagiging trabaho niya sa mga ganitong teleserye na ito nga katulad nito sa Batang Quiapo. At after nga nun ay balik siya dito sa pagtitinda ng longganisa.
At ito nga po mga ka-business mga papi, nitong nakaraang araw nga lang po ay sila ka-business naman ang nag-vlog dito kay Raul Dilo. At ito nga po, nung puntahan nito nila ka-business ay ang layunin dito nila ka-business ay para makapaghatid din ng tulong dito kay Raul Dilo. At kaya naman po ito'y nakontak nitong sila ka-business ay sa pamamagitan nitong si Bornok. Nakontak ito ni Bornok sa pamamagitan ng Facebook. At dito nga po ay napagpasya nitong sila ka-business na puntahan itong si Raul Dilo para nga po hatidan ng kaunting tulong. Dahil yun nga po, napag-alaman nitong sila ka-business na ang kalagayan ng pamumuhay nito sila Raul Dilo ay mahirap din po. Kumbaga nangangailangan din po ng tulong. At ito nga po mga ka-business mga papi, nung nandito na po itong sila ka-business o ang buong ka-business team sa bahay nito si Raul Dilo ay yun nga po nagkaroon ng panayam dito si ka-business at dito napag-alaman natin na bagamat kilala natin bilang artista itong si Raul Dilo ay hindi din naman pala po ganun kalaki yung kanyang kinikita bilang isang artista. At ayon nga po dito ay pag napasama siya sa isang proyekto ay nagkakaroon siya ng talent fee na 5,000 per day. Kaya lang, yung 5,000 per day na yon ay minsan 3 araw lang naman siyang gumaganap. Kumbaga, 15,000 lang yon. At minsan ay hindi na nasusundan yon. Kung masundan man, ay matagal na rin panahon. Kaya kung tutuusin, oo nga't malaki yung per day ng isang katulad nitong si Raul Dilo ay dahil nga po sa ilang araw lang yung kanyang working day o yung kanyang trabaho ay maliit din yung kinikita ng isang Raul Dilo. At ayon nga dito kay Raul Dilo ay okay naman sana yon kung yung pagganap niya ay araw-araw. Kumbaga ay yung isang buwan man lang sunod-sunod ganon o mas matagal pa. At pagka ganon daw sigurado malaki ang kita. Pero sa isang katulad nga po niya na pa-extra lang ay yun nga po, minsan ay ika nga ni Raul Dilo ay maswerte na ang makatatlong araw siyang may trabaho. Kaya kung iisipin natin mga ka-business mga papi, bagamat artista itong si Raul Dilo ay natural lang na makaranas din ito ng ganitong kahirapan. Kasi nga sa kwento niya na minsan ay sa loob na isang buwan ay 3 araw lang siya makakapag-shooting o may trabaho ay sa loob ng isang buwan 15,000 lang yon. Hindi pa natin alam kung may kaltas pa yan. Siyempre, di ba mga ka-business mga kapapi? At dahil nga po sa ganyan ang takbo ng trabaho nito si Raul Dilo ay naisipan nga po niya na kahit pa paano magtinda-tinda siya ng mga longganisa. Para nga naman extra income kung sakasakali na hindi siya napapatawag o na hindi siya napapasama sa mga proyekto doon sa paggawa nga po ng teleserye at mga movie. Kaya alam niyo mga ka-business mga papi, dito din lang natin nalaman na hindi pala porket artista ka ay talagang yayaman ka. Kasi katulad nga po nitong si Raul Dilo, nakita naman natin kung ano yung antas ng kanyang pamumuhay ngayon. Na ito nga, kung di po magtinda ng longganisa, ay wala siya may itustos doon sa pang-araw-araw nilang gastusin. Plus may mga anak pa nga siyang pinag-aaral. At dito mga ka-business mga kapapi ay napag-isip-isip natin na kaya pala maraming artista na yung hindi gaano sikat ang talagang makikita nating naghihirap.
Dahil kikita ka lang pala talaga ng malaki dyan sa pag-aartista kung talagang medyo sikat ka at maraming proyektong papasok sa'yo. Ika nga nito si Raul Dilo at nito si Ka-Business, kailangan marami kang contact pagdating sa ganyang hanap buhay. Dahil kung hindi ka ganun karami ang contact, ay di yun nga po, katulad nga nito si Raul Dilo na paminsan-minsan lang nagkakaroon ng proyekto o napapasama sa isang proyekto sa teleserye o pelikula. At pag yun nga, pag wala kang gaanong backer dyan, wala kang gaanong contact, ay wala ka ding gaanong proyekto. Kumbaga ay swertihan lang kung mapapasama ka sa isang proyekto o hindi. Kaya pala naman ito si Ka-Business, kahit ito ay naging isang castaway ng Survivor Philippines, yun nga po, yung season 1, ay hindi din siya nagtagal o hindi din niya ipinagpatuloy yung pag-aartista o yung pangarap niyang pag-aartista. Kasi eto nga, nakita naman natin sa salaysay nito si Raul Dilo at eto, nasusugang pa nito si Ka-Business kung gaano kahirap yung pagpasok mo dito sa ganitong industriya. Na yun nga po, hindi talaga ganun kadali. Na pag hindi ka sikat, pag ikay nagsisimula pa lang at hindi ka natanganan ng isang mahusay na manager at producer, ay maaaring ganito din yung kalagyan mo, katulad nito si Raul Dilo. At ito nga po mga Ka-Business, mga papi, habang ni-interview ni Ka-Business itong si Raul Dilo, ay naitanong nito si Ka-Business kung gusto ba nito si Raul Dilo ng lupa. At nabanggit nga po dito ni Raul Dilo na isa ito sa pangarap niya, ang magkaroon nga po ng sariling lupa. Kasi sabi nga nito si Raul Dilo ay hindi na naman siya pabata Kumbaga tumatanda na siya at gusto niya ay yung meron siyang isang lupa o sariling lupa na pwede niyang matirhan ng libre. Syempre pag sarili mo na yan, libre. Yung bang tipong pag matanda na siya ay yung safety na siya, yung may sigurado na siyang matutuluyan na hindi na siya mapapaalis. Kaya naman nung banggitin na nito si Ka-Business na pagkakalooban niya ng 100 square meter na lupa itong si Raul Dilo doon sa Bulacan, doon sa lupang pangarap, ay nakita natin sa mukha nitong si Raul Dilo kung gaano siya kasaya dito sa natanggap niyang blessing na ito. Bagamat hindi pa formal na naiibigay sa kanya at ika nga ay salita pa lang ang natatanggap niya buhat dito kay Ka-Business, ay pero kitang kita na natin sa mukha nitong si Raul Dilo kung gaano siya kasaya dito sa nakaambang na blessing na ibibigay sa kanya ni Ka-Business. Biruin mo nga naman sa tagal niya nag-aartista o sa tagal na niyang artista, pero hindi siya nakapagpundar ng ganitong lupa. Kumbaga ay nananatiling pangarap lang niya ang magkaroon ng ganitong lupa. Pero nang dahil kay Ka-Business ay natupad ang pangarap niyang magkaroon ng sariling lupa. At ayon naman dito kay Ka-Business, ay deserve naman talaga nito si Raul Dilo ang magkaroon na o makatanggap ng ganitong blessing. Kasi syempre nakita naman natin kung ano yung paghihirap nito si Raul Dilo para maigapang ang kanyang pamilya. Kaya para sa akin, deserve talaga nito si Raul Dilo ang magkaroon ng ganitong klase ng blessing. At nakita din naman natin mga Ka-Business, mga kapapi, dito kay Raul Dilo yung pagiging magalang. Nakita nyo naman sa pakikipag-usap niya dito kay Ka-Business. Kumbaga ramdam na ramdam nyo sa taong ito yung bukod sa malaki niyang katawan, sa mataas niyang height, ay ramdam nyo din ang malaking puso nito si Raul Dilo. Kasi habang kinakausap siya ni Ka-Business, mararamdaman nyo mararamdaman nyo kung sino si Raul Dilo. Alam nyo,
at makikita nyo o mararamdaman nyo na may mabuting puso ito, na mabait itong taong ito. Doon pa lang sa pagiging magalang niya sa pagkausap dito kay ka-business, ramdam na ramdam mo doon mga ka-business, mga kapapi, kung ano yung ugali nitong si Raul Dilo. At nakakatawa lang dito mga ka-business, mga kapapi, ay eto nga po, itong pagbibigay ng lupa nitong si ka-business dito kay Raul Dilo, ay kita nyo, biruin nyo na ito'y matagal ng pangarap nitong tao na ito na hindi matupad-tupad kahit nga po siya ay nasa larangan na po ng pag-aartista, pero hindi niya matupad yung pangarap niya na magkaroon siya ng sariling lupa. Pero ito nga po, sa pamamagitan nito si ka-business ay natupad na ang matagal na pangarap nitong si Raul Dilo na magkaroon nga po ng sariling lupa. At salamat dito kay ka-business dahil ito nga po, sa mga ganitong pagkakataon, ito katulad nga po ng pangarap nitong si Raul Dilo ay naisakatuparan ng dahil dito kay ka-business. At ito naman yung isa sa hinangaan talaga natin dito kay ka-business yung pagiging mapagbigay niya. Na yun nga, kita nyo naman yung nagkakahalagang 2 hectares na lupa dun sa Bulacan na nabili nga po niya dito kay Wakiwak, ay talaga namang nakikita natin na bukal na sa loob niya na ipinamamahagi niya ito dun sa mga kababayan natin na sa tingin niya ay higit na nangangailangan. Kaya palakpakan natin mga ka-business, mga papi, itong ating pinunong si ka-business dahil dun sa pagiging mabuti ng kanyang kalooban. Kaya ako bilang reactor ni ka-business, pinagmamalaki ko yan. Pinagmamalaki kong reactor ako ng isang ganitong klaseng tao. Kaya shoutout sa iyo, idol, at sana'y marami ka pang blessing na matanggap galing sa ating Panginoon. Nang sa ganon ay mas marami ka pa ring matulungan na kababayan nating higit na nangangailangan. Paano po mga ka-business, mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa munti kong channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At yung ganoon din po dito kay Miss Lakemi ng Japan. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat din po sa inyong suporta. At yun, ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat din po sa inyong suporta. At suportahan din po natin yan, Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin yan, mga ka-business, mga kapapi. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir, at suportahan din po natin ito, mga ka-business, mga kapapi. Itong si Jewel Channel. At ganoon din po dito kay Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo, ma'am, at yun, suportahan din po natin yan, mga ka-business, mga kapapi. Nana Channel TV. At yun, syempre ganoon din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si ka-business. Ito sila kagwang Wakiwak Official, kagwang Bay Papaya Official, kagwang Intoy Official, kagwang Buknoy Official, kagwang Bornok Official, kagwang Bong Official, kagwang Bugi Official, kagwang Damulag Official, at kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at patuloy lang po natin suportahan yan, magigiting na kagwang ni ka-business.
At syempre ganun din po dito sa aking mga kasama reactor na ito nga po sila Taong Gala, Mamplers Channel, Katangay PLC, Kalingap Turak, MK Inday Okray TV, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business, ayan.